Ayan po mga ka-farm, nandito po kami sa property na aking isa-set ngayong araw na to. Nandito po kami sa may pinakamataas na bundok sa Lopez, Quezon. What's up mga ka-Real Property Finder at Real Property Philippines? Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Mga ka-farm, ay may binisita po ko nitong property ngayon dito sa may barangay Binahian C, Lopez, Quezon, na may kabuang sukat po na 6.1 and 6.1 and 400 square meter. Bali ang ibebenta lang po nila rito mga ka-farm ay 4 hectares. Na ayon po sa anak ng seller na ating kausap sa araw na ito, bali dito po nagsisimula ang property mga ka-farm. Inyo po mapapansin, yan po may mga tagging na yan na coconut. Hanggang doon po, kung mapapansin nyo po yung pinakamalaking puno ng bulak na yun sa gawing itaas. Bali ang source po ng tubig dito mga ka-farm ay galing po sa sapa and then bukal. Then ayon din po sa kanya, meron po itong estimated harvest na 1 tons na copra every 3 months po mga ka-farm. At ayun po mga ka-farm, dito po nagsisimula po ang property. Itong gilid po na to ng sapa. And then samahan nyo po kaming galugarin itong nasabing kabuuan ng property. Magpapa-assist po ako kila sir para po makita rin po natin yung sinasabi po nilang barangay road. Bali ang barangay road po mga ka-farm ay dati na po itong generator. Dangan nga lang po at nagkaroon daw po ng problema dun sa may spillway. Kaya bali ilang years na rin po itong napabayaan. Kaya until now po hindi pa po siya fully cemented. Bali meron na rin daw po itong proposal uli na dahil binisita na raw po ito nung pinaka project engineer. Kaya magkakaroon na raw po balang araw ng development yung nasabing barangay road. Kaya sa nagnanais pong mag-invest ng property, samantalahin nyo po ang pagkakataong ito habang mura pa po siya. Dahil kapag ang property po at ang barangay road ay naumpisahan na po siya uling i-reconstruct, tataas na po ang value nitong nasabing property mga ka-farm. Kaya sa mga nagnanais pong malaman ang mga details po dito sa nasabing property, tawag lang po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen at sa WhatsApp Viber po mga ka-farm. At huwag nyo rin pong kalimutan ang description box na pindutin at nado nyo po makikita ang lahat ng full details po nung nasabing property na to mga ka-farm. Tara po, samahan nyo po kaming libutin tong nasabing property at para maibida ko po sa inyo ang kagandahan at kabuuan po nitong nasabing property mga ka-farm. Mga ka-farm, makikita nyo po yung pinakasapa po rito. Yan pong dalisdis po ng pinakagilid ng property. Meron po siyang umaagos na tubig na pwede nyo pong pagkuhanan po ng malinis na tubig dito sa area. At kung kayo po yung mga ngailangan ng pandilig, kung ito pong property inyo mabibili at inyo pong naistaniman ng mga gulay or ano pa pong mga fruit bearing, yan po, pwede po kayong kumuha ng tubig doon pang dilig sa mga itatanim nyo dito sa area. Dito po sa aming dinadaanan mga ka-farm, ito po ang portion na flat at sa gawi po doon. Bali slightly upland po itong property sa akin pong tansya. Ayan, hindi po siya downhill na matarik, slightly upland po siya mga ka-farm. Ito pong property mga ka-farm ay title at ito po ay nabili ng kanilang magulang. Kaya ang titulo po nito ay nasa OCT pa. At meron na rin naman daw po itong deed of sale. Dangan nga lang po at hindi pa po na-transfer sa kanila ng original owner. Bali sila po ay tatlong magpaparte dito sa nasabing property mga ka-farm. Kaya wala pong magiging problema kung inyo pong mabibili itong nasabing property. Dahil complete naman po ang papers nito. Ayan po. Kung mapapansin nyo po, meron po ditong bahay kubo sa gawing itaas. Ayan, bali kasama daw po yan sa magiging bilihan.
Apo, nasa loob po yan ng nasabing property mga farm. Kaya hindi na po kayo mangangailangan gumawa ng matutuluyan dito sa area dahil meron na pong naka-ready. Hindi na dyan. Hanggang saan lang? Bali ito. Ito raw po ang pinaka dinadaanan namin na to. Itong pinakanyog. Ang hangganan ng property nila sir. Ayan po. Ayan pong pinaka tatlong nyog na to na nasa gawing kaliwa ko. Ayan po ang pinakahangganan niya. Ito po oh. Kaya nyo pong mapapansin, napakaganda po ng pagkakagawa ng nasabing kubo. Ito po dito sa area na semi-upland. Matatanaw nyo po yung kabuuan ng property. Overlooking po dito sa aming kinatatayuan. Kung mahahawan po itong nasabing property, lalabas po yung nasabing ganda niya. Dangan nga lang po't laging nag-uulan kaya medyo sumukal na po yung property. Napakarami po ritong puno ng saging dito sa area. Mostly po coconut and banana ang nandito po sa property nila sir. Ayan po mga ka-farm, kung mapapansin nyo po, yung nasa gawing kanan natin ay hawan. Kaya bali ito pong property na may sukal. Ito po yung napapaloob po doon sa binebenta nila sir. Yan po yung pinakahangganan ng property. Yan pong pinakagilid po ng hawan na yan. Ayan, bali kabila po yan. Ibang owner na po siya. Ito pong nasa kaliwa natin na to. Ang binebenta nila. Yan po siya mga ka-farm. Bali papunta po to sa, yun, papunta po sa baba. Yan po siya. Kung mapapansin nyo po yung overlooking po na yan. Yan po ang portion ng Barangay Ilaya Gogorin. Andito lang po kami sa kabilang area. Diyan po, may mga property rin po kami binisita dyan sa gawin na yan. Ito po, kung nyo po mapapansin. Ito po yung pinakamataas na bundok dito sa town proper po ng Lopez. Ayan po siya. Dito lang po sa area na to na masukal, kung nyo po mapapansin, ito po ang portion na walang tanim na nyog. Dahil ginawa raw po nila ito dating taniman po ng gulay. Pero ngayon boss, may tanim na yan. Yan, bali meron na po ito ngayong mga tanim na ano po, yung pinaka ano po ng nyog, mga maliliit po siya. Kanya po mapapansin. Tabi-tabi at baka may snake. Ayan mga ka-farm, no? Kung mapapansin nyo po, may mga nakatanim na pong nyog dito sa area. Ayan po, yung isa po na yun, mapapansin nyo po yun, nakalabas po yung pinakadahon. Ayan. Dangan nga lang po at may sukal ng bahagya at di natin malapitan at medyo delikado na po para sa ating kaligtasan. At baka po may mga naligaw na ano dito sa area. Ayan po, kung mapapansin nyo po, ayan po yung mga bagong tanim na nyog. Ayan po siya. Ito pong property mga ka-farm, sa aking puntadya ay maganda dahil overlooking po siya. At then kung ito nga po yung mapapalinisan nyo, makikita nyo po at matatanaw nyo po ang kabuuan ng nasabing property. Kung nyo po itong naisbilin mga ka-farm, samantalahin nyo po habang mura pa. Dahil pag nagawa na nga po yung nasabing barangay road, sa tansya ko po, mga ilang buwan na lang po at magagawa na po yung pagde-develop sa barangay road. Mag-iiba na rin po ang value nitong nasabing property. Kaya sa mga OFW po na nais mag-invest ng mga property, ito po, tawag lang po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen. At baka po marami na po kaming na-vlog na property na nais nyong i-invest. Inquire lang po kayo sa number na aming sinasabi mga ka-farm. Ito pong portion na aming dinadaanan ay downhill. Pero meron po ritong electricity. Diyan po sa kabila na yan yung pinakakalsada. Ayan po, kung may nyo po mapapansin, ayan po yung linya ng kuryente.
Sa gawing ibaba po na yan. Farm ang aming dinaanan. Nahulog ako dun sa gilid. Ayan po. Nahulog po ako. Mislide ako dun sa yung gilid na yan, no? Yan ako nahulog. Nakaparm yung pinaka-barangay road na nabanggit ko po sa inyo kanina. Bali, ito po yung binisita na po nung pinaka-project engineer na balang ano po, siguro po after nitong eleksyon uumpisa na po nila to. Bali, malapit na po ito doon sa property, mga kaparm.